Okay po, isa pong mapagpalang hapon muli sa ating lahat. Welcome po muli sa ating gawain. Ngayong hapon na to, tayo po muli ang Walls of Salvation Christian Church na hindi po magsasawang mag-share ng salita ng ating Panginoon. Linggo-linggo. Hallelujah. Bago po tayo mag-start, huwag po natin kalimutan na i-share po itong live video na para sa hapon na ito nang sa gayon po mas marami pa po tayong mabahagian ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo mag-start, pangungunahan po tayo ni Sister Josie sa isang panalangin. Hallelujah. Maaari pong tumayo tayo lahat upang tayo ay magpapasalamat sa Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Hallelujah. Maraming Diyos na mga pangyarihan. We praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin, Lord. Tunay nga, Panginoon, na narapat mong tumanggap ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Narapat lamang na ikaw ang maitaas sa hapong ito, Lord. Ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin ngayong hapon na ito, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos ng aming mga buhay. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at sumasamba, Panginoon. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at ang aming mga buhay lamang ay sa iyo nakalagak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay namin. At Lord, tinataas ko po ang gawain namin ngayong hapon na ito, Lord. Hayaan mo nga, Lord, ang maririnig namin mga salita mo, Lord, ay titimo sa bawat puso ng bawat isa na makakarinig, Lord. At hayaan mo, Panginoon, ang mga kapatid namin ay kung sino pa, Lord, yung wala dito sa bahay panambahan na ito, Lord, ay hayaan mo, Panginoon, na sila ay makakarating ng ligtas at payapa, Lord. At Panginoon, ikaw lamang ang may tataas sa hapon na ito, Panginoon God. Salamat, Panginoon. At hindi po kami aalis sa bahay panambahan na ito, Lord, na hindi kami mapupuno ng iyong pagpapala, Panginoon God. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming maririnig ngayong hapon na ito, Lord. Salamat po, Lord, at sa iyo na binabalik ang papuri, pagsamba at pagdakila. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayong magpuri sa sumamba para sa ating Diyos na buhay? Hallelujah. Palakpak po tayo sa ating Panginoon. Greatest day in history, that is beaten, you have rescued me, singing out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won that day, shout it out, Jesus is alive. He's alive, and oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. In that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, permanent peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive, and oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy
you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For you live and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. For you live and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, and you live, and you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, malakas mo naman ang pagparata sa ating Panginoon na buhay. Hallelujah, we praise your name, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa linggong ito, Lord Jesus. At tunay nga po, Panginoon, sineselebrate po namin, Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, na tunay nga, hindi ka nanatiling patay pagkus po, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, pagkalipas ng 3 araw, Lord Jesus. Kaya naman po kami nagpapasalamat sa inyo ng patuloy, Lord, dahil sa inyong pagsasakripisyo, Panginoon, para sa amin upang makaharap po kami sa inyo ng malaya, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at sa inyong kabutihan, Panginoon, sa amin. Hallelujah. We praise you, Jesus. Sing the song of ages to the Lamb. Oh, God before us, all will believe. Sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen, and the angels cry, oh.
lifted high. Holy, you're holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always
Hallelujah. Purihin po natin sa ating Panginoon. Come on. We celebrate. Ating po ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo po, napakahalaga niya dahil diyan po nakasalalay ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen po. Praise God, tayo po ay nakalaya na doon sa paniniwala na tuwing taon-taon na lang ang ating Panginoong Jesus ay namamatay. No? Tuwing Biyernes Santo daw, si Kristo ay namamatay. Katulad po nung pinila ng damit nila doon. Nung sila ay kinasal nung Friday, imagine, hallelujah, Good Friday, merong kinakasal. Hello. Sabi sa kanila nung pinagpilahan ng damit, kailan kayo magpapakasal? April 18. Biyernes Santo? Naku, ba kayo magpapakasal ng Biyernes Santo? Bakit po? Kasi patay ang Diyos. Mga kapatid, tayo naniniwala, si Kristo po ay namatay noon. Minsan lang. Sabihin natin, minsan lang. Once. Okay? That was more than 2,000 years ago. Yes, He died. He was buried. But on the third day, siya po ay nabuhay na maguli. Amen. Naman, purihin natin ating Panginoon. Bagamat ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ginugunita lang natin ito. Hindi ibig sabihin na matay siya nung Friday ulit, hanggang kahapon, Sabado, nakalibing ulit siya, at ngayon nabuhay siya ulit. No! We are just remembering. Sabi natin, inaalala lang natin. And pinagdiriwang po natin yan dahil napakahalaga ng kaganapan na yan. Amen? Amen. Sige po, mga kapatid, tayo po lahat ay magsipag. Umikot po tayong lahat. Ipadama po natin pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, magyakapan. Lalaki sa babae, magkamayan. Sabihin niyo, God bless you. Sige po, mahal na mahal ka ng Diyos. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and Celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah! Lahat sabihin ng Hallelujah! Amen. Lahat na naniniwala na si Kristo ay buhay, sabihin ng Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Sige po, makakapo na po tayo. Thank you, worship team. It's so exciting. Today is a very exciting day. Amen. Ayan. Oops.
Okay, so isang mapagpalang hapon po sa lahat, sa ating mga kapatid. Unang-una dito po sa ating bulwagan. Kala mo, sobrang laki ng lugar no? Sa ating pong tagpuan sa Panginoon. Amen? At ganoon din po sa ating timbahay. Timbahay, magparamdam po kayo. I hope you will give comments, no? O magsalita po kayo sa comments para malaman po natin kung sino yung mga nanonood. Amen? Amen po. Ayan. Sino po rito handa na? Nag-enjoy ba kayo nung ating family day? Ha? Hindi yata eh. Sige, next year wala na. Ayan. Ako po natutuwa no, dahil first time po nangyari sa ating family day ay nagkaroon ng kasalan. Amen? Anumang oras, anumang panahon, ay dapat po walang hahadlang sa pag-iisang dibdib ng mga nagmamahalan. Amen. Dahil ang ating Diyos ay buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay si Kristo. Ayan. Kaya atin po i-congratulate muli ang ating kapatid na si Brother Ricardo Jr. Wow. Kinasal lang naging formal na yung pangalan. Si Brother Toto. Si Sister Donna. Ayan. Congratulations sa bagong kasal. Ayan. Okay. So, tapos na ba honeymoon? Andito kayo. Okay. So, today is Sunday. Ayan. Okay. At ewan ko kung may pasok pa rin ang mga bawat isa, no? Anyway, napakahalaga po ng okasyong ito ating pinagdiriwang. At bilang panimula, handa na po ba lahat? Tanongin mo mga katabi mo, handa ka na ba? Timbahay, handa ka na rin ba? Okay. Ready na ba yung ating camera? Okay. Paki-zoom lang para kita yung ating monitor. Ngayon po ay ikatlong linggo na po ng buwan ng Abril, no? At mga kapatid, 2,000 years ago, ayan, bilang panimula, merong nang higit 2,000 taon, on a Good Friday, sabi natin Good Friday, ang ating Panginoong Jesus po ay pinako sa krus dahil siya po ay talagang sabihin na po natin ay kinainggitan, no? Kinainggitan po siya ng mga Pariseyo, mga Saduseyo, yung mga religious leaders during his time. Hindi po siya kinilala bilang Mesiyas, hindi po siya kinilala bilang tagapagligtas at kanilang hari. Okay? Bagkus, siya po ay inakusahan, no? Para po mawala siya doon sa kanilang mawala yung competition dahil yung mga tao ay lumalapit na kay Jesus no? Nung panahon na yon, at yung attention ng mga tao ay nawawala na po doon sa mga Pariseyo. Kaya ginawa nila ay talagang nag-isip sila ng paraan kung paano i-get rid, mawala ang ating Panginoong Jesus. So, nag-usap-usap po sila at gumawa sila ng paraan at siya po ay inakusahan ng mga religious leaders ng blasphemy against God. Ano ibig sabihin ng blasphemy? Yung, ito po yung, sorry for lack of a better term sa Tagalog, yung pagbabastos o yung pagwalang galang sa Diyos. Okay? Pag sinabi kasing blasphemy ay parang nagiging impostor ka, no? Kasi sinasabi ng ating Panginoon, He is the Son of God. At sinasabi niya na talagang ang kanyang ama ay sa langit. So, kumbaga, hinahalin tulad po niya ang sarili niya sa Diyos Ama, kaya yung mga religious leaders ay hindi po naniniwala sa Kanya. Amen. Kahit po gumawa na siya ng maraming mga himala. At nung siya po ay dinala kay Pilato, para po talagang siya ay parusahan at ipako sa krus, tinignan ni Pilatos ang ating Panginoong Jesus at sabi niya ganyan, wala akong makita sa taong ito na karapat-dapat siya parusahan. Kasi talagang siniyasan niya, sinuri niya ang ating Panginoong Jesus at wala po siya nakita. Kaya, to the point, sinabi ni Pilato
sa mga religious leaders, o kung nagkasala siya sa inyong batas, kayo ang humusga sa kanya ayon sa inyong batas. At sabi ng mga religious leaders, no, hindi kami maaaring pumatay. Kaya namin siya dinala sa iyo. At alam na po natin istorya, dinala siya kay Herod, at si Herod wala rin nakita sa kanya, ibinilik siya kay Pilato, hanggang sa gusto nang pakawalan ni Pilato ang ating Panginoong Jesus. Subalit sabi ng mga religious leaders, kung pakakawalan mo siya, hindi ka kaibigan ni Cesar. At ang taong ito ay nangunguna ng pagrebelde laban sa Roma. So yun yung mga akusasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya si Pilato ay napilitan na talagang ibigay ang desisyon sa mga tao. Kung napanood niyo po yan, alam niyo, kahapon pinanood ko po ulit yung The Passion of the Christ. Alam niyo yun? Yung istorya ng ating Panginoong Jesus na ginawa ni Mel Gibson. Anyway, kanyang iniharap ang ating Panginoong Jesus as si Barabas. At sabi niya, taon-taon, alam niyo yan, ako ay nagpapakawala ng mga bihag. Mamili kayo, sinong pakakawalan ko? Si Barabas, na talagang pusakal na kriminal at mamamatay tao, o si Jesus, na sinasabing hari ng mga Hudyo? Sumigaw yung mga religious leaders, wala kaming ibang hari kundi si Cesar. Hindi nila kinilalang hari ang ating Panginoon. At sabi nila, gusto namin si Barabas. We want Barabas. Amen? Gusto nila pakawalan yung mamamatay tao. Okay? At sabi ni Pilato, anong gagawin natin? Anong gagawin ko dito kay Jesus? Sumigaw yung mga religious leaders, sabi nga, ipako siya. Crucify him. No? At ginawa po ni Pilato, naghugas kamay. Tama? Naghugas kamay siya at ibinigay niya ang desisyon sa mga tao. Sabi ang ganyan, kayo ang magdesisyon. At yun nga po ang desisyon ng mga tao, ipako si Jesus. At isinuko po ni Pilato ang ating Panginoon sa mga tao. Okay? At nangyari nga po, nung ang ating Panginoong Jesus ay pinako, no? Tuwan-tuwa ngayon ang mga religious leaders. Di ba? Dahil kala nila ay talagang na-eliminate na si Jesus. Wala nang hadlang sa kanila. Wala na silang kakompetensya. Pero yun ang pagkakamali nila. Bakit po? Kasi hindi po nila naunawaan, hindi nila alam na yung pangyayaring yun ay yun pala ang katuparan ng plano ng Diyos ng pagliligtas sa tao. Amen. Yun po ang plano ng Diyos, no? At yung pagkapako, yung parusa, yung pagkapako at pagkamatay ng ating Panginoong Jesus ay nasaksihan ng maraming mga tao. Ayan, no? Parang ganyan po, no? Hindi po yan actual picture, pero siya sa larawan lang po dyan, yung tagpo ng panahon po na pinako ang ating Panginoong Jesus. Marami po nakasaksi, kasama po doon ang kanyang mga disipulo. Ako naniniwala, kasama rin po yung mga taong tinulungan niya. No? Yung mga lumpo na nakalakad, yung mga bulag na nakakita, yung mga bingi na nakarinig, ano pa, yung mga patay na kanyang binuhay. Merong binuhay ang ating Panginoong Jesus. No? So, at meron din siya mga pinakain, libo-libong tao, 5,000, 4,000. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpaikot-ikot at wala po siyang ginawa kundi pawang kabutihan lamang. Amen. At nung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, walang magawa yung kanyang mga disipulo, walang magawa ang mga taong tinulungan niya, kundi manood na lamang. Yan po ang nangyari nung Good Friday. Sabi natin Good Friday. Isang Biyernes Santo na tinatawag, 2,000 years ago, pinako ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay namatay at kinabukasan, siya po ay nilibing at Sabado, siya po ay nakalibing pa rin. Subalit, merong isang malaking himala na nangyari pagsapit ng 3 araw. Amen? At anong araw yon? Ito po yung araw ng Linggo.
Sabi natin linggo. Yan. At yan po ang ating tutunghayan. So, alinsunod po sa atin pong pinag-aaralan ngayong taon, contending for our faith o yung ating ipaglaban ang ating pananampalataya. At ngayong ikadalawang quarter, no? Ayan. Meron po tayong 4 na quarter no? Yung acronym na urge, tapos na tayo sa letter U, yung understanding the truth. Andito na tayo sa pangalawa, reminding of the truth. Dapat mapaalalahanan po tayo mga kapatid ng katotohanan. Nang sa ganon, hindi natin ito maiwawaglit, hindi natin ito makakalimutan at patuloy po natin itong panghahawakan. Amen. Kasi maraming mga tao nakakalimot sa ginawa ni Lord At dahil nakakalimot sa ginawa ni Lord, yung himalang ginawa ni Lord, ayun, napapariwara at napapalayo. Okay? So, kailangan minsan tayong paalalahanan. At ngayon po, ngayong araw na ito, actually, ngayong buwang Abril, ang pinag-aaralan natin is about the deliverance of God o yung pagliligtas ng Diyos. At ngayong araw na ito, medyo minodify ko po yan, our Easter Sunday message, ang pinakatema is stolen or risen. Bakit po? Kasi, nung nabuhay po ang ating Panginoong Jesus, yung mga Pariseyo, ayaw nilang ipaalam na si Kristo ay nabuhay na. Kanila pong talagang sinuhulan yung mga gwardya at sinabi sa kanila, sabihin ninyo na ang kanyang mga disipulo ay ninakaw ang kanyang katawan. Okay? Kaya po nakakalungkot mga kapatid, hanggang ngayon, yun ang chismis. Sabihin natin fake news. Sabihin mo sa katabi, huwag kang makikinig sa fake news. Noon pa man, uso na yung fake news. No? At yun ang pinakalat ng mga Pariseyo, simula doon sa mga gwardya, na ipakalat na yung katawan ni Kristo na patay, kuno, ay ninakaw na kanyang mga disipulo. Okay? Kaya hanggang ngayon, maraming mga Hudyo na hindi naniniwala na si Kristo ang Mesyas. Hindi sila naniniwala na siya yung tagapagligtas at yung kanilang hari. Okay? Kaya ito po ang tanong, stolen, ninakaw ba, or risen, o nabuhay na maguli? Ang ating pong teksto ay hango sa aklat ni Lucas 24:1 hanggang 7. Ito po ay mula sa Ang Biblia 2001 version. Yan po yung ano niyan. Okay, pwede po bang lahat tumayo bilang paggala sa pagbasa ng salita ng Diyos? At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. Subalit ng unang araw ng sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok, ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya ay nasa Galilea pa, na anak ng tao ay kailang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. Amen? Palakpakan natin Panginoon sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo pong lahat ay yumukot, pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa salita ninyo na aming matutunghayan sa sa hapong ito. At Lord, sa aming pong pag-aaral, patungkol po dito sa inyo pong muling pagkabuhay. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ninyong banal na Espiritu. At Lord, hayaan niyo po na ito po ay kapulutan po namin ng aral at maunawaan po namin ang kahalagahan nito at ang kapangyarihan nito
at amin po itong mai-apply sa aming kanya-kanyang buhay at upang tumibay ang aming pananampalataya. Lord, itago po ninyo ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian at kayo lamang ang maitaas at ang inyong lingkod ang maibaba. Thank you, Holy Spirit. Lead us and guide us today. Ito po yung aming salamat na lang sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpak sa ating buhay na Diyos. Makakaupo na po tayo. Okay, akin po itong pinamagatan, no? Ang title po nito is It is Sunday. Sabi natin, It is Sunday. Ayan. Stolen or risen. Kasi yun po yung talagang kumakalat nung panahon po ng nung nabuhay ang ating Panginoon, no? Talagang siya daw po ay ninakaw. At hanggang ngayon ay patay. Parang ganoon. So, It is Sunday. Bakit ito ang naging title natin? At yan po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Tanong. Ano ang naging karanasan ng mga babae? Kasi may binanggit po, di ba? Yung mga babae. Saan sila nagpunta? Nagpunta sila doon sa libingan ng ating Panginoon. Tama po? Okay, doon siya. Ang gagawin po natin ngayon, ito, ang tanong, ano ang naging mga karanasan ng mga babae sa araw ng linggo na yon na dapat din nating maranasan? Sino po rito nakapanood na ng Superbook? Ay, mga bata talaga. Good, nanonood ka hanggang ngayon. Okay. Yung Flying House, sino po? Meron. Flying Cars. Wala pala nun. Okay. Wala pala yan. Hindi, honestly, nakapanood na kayo Superbook? Alam niyo po yung Superbook kasi, ito yung cartoons di ba? Na biblical stories to, mayroong mga magkakaibigan, may kasama pang robot. Pag bumukas yung aklat, yung Bible, no? Umiilaw ito, at pag ito ay umilaw, silang lahat ay talagang para kinakain ng libro, no? Talagang papasok sila doon sa libro, tapos paglabas nila, andun na sila sa setting ng Bible times. Okay? Panahon ni Noah, panahon ni Abraham, panahon ni Jesus. Iba-iba. Depende sa istorya. Okay? So, kumbaga, sila po ay nagta-travel back in time. Okay? So, ngayon po, para gano'n ang gagawin natin. Okay lang po ba? Parang we will travel back in time. Okay? Parang i-remind natin, 2,000 years ago, ano kaya nangyari? Ano kayang naramdaman? Ano kaya ang naranasan ng mga babaeng ito nung sila ay nagtungo doon sa libingan ng ating Panginoon? Amen po. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Ayan, kasi ta-travel tayo no? Okay. So, ano ang naranasan nila na dapat din nating maranasan? Meron po tayong 3 puntos. We have 3 major points. Ito po yung acronym na SUN. S-U-N. Bakit? Kasi ang SUN, di ba, yan yung maikli ng Sunday. Tama po? Sa kalendaryo, di ba? Sun, Mon, Chu, Wed, tama? Thu, Fry, Sat, Sun. Okay. So yan. Yan po ang ating acronym. Bakit? Kasi Sunday. It is Sunday. At ngayong araw ay Sunday. Amen? Bakit Sunday? Okay. So unang-una, ano yung naranasan nitong mga kababaihan nung ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli? Number 1, ang naranasan po nila ay significance. Sabi natin significance. O sa Tagalog ay kahalagahan. Sabi natin kahalagahan. Ano yung naranasan niya kahalagahan? Bago yun, unang-una, tandaan po natin, no? Number 1, the women expected a dead Jesus. Hindi ko na po tinagalog yan kasi ang haba pag tatagalogin mo, hindi magkakasya doon. No? Ito mga kababaihan, nung sila po ay nagtungo doon sa libingan, ang inaasahan po nila ay ang patay na Jesus. Amen. Sino po rito nagpupunta sa sementeryo? Taas ang kamay.
Okay. Halimbawa lang, no? Pumunta ka doon sa puntod ng lola mo, at bungkalin mo yung libingan. Ano makikita mo? Buto, di ba? Ibig sabihin, patay. Tama po? So, alam naman po natin sa libingan, andun yung mga patay. At ganyan po ang inaasahan nitong mga babaeng ito. Kaya sila nagtungo, meron silang layunin. Mamaya titingnan po natin bakit sila nagtungo doon sa puntod ng ating Panginoon o sa libingan ng ating Panginoon on a Sunday. No. Pero bago po yun, ayan, nagpunta sila doon kasi may gagawin sila doon sa katawan ni Kristo. Alam nila na si Kristo po ay patay. Amen. That's what they were expecting. Tingnan po natin sa ating teksto, Lucas 24:1. Sabi rito, subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. May dala-dala daw silang pabango. Okay? Yan. Para saan yung pabango? Mamaya natin titingnan yan. Pero, kaya nga po sinabi ko, sila po ay patungo doon sa libingan, unang araw ng isang linggo. Anong unang araw ng linggo? Ano po? Anong unang araw ng linggo? Sunday, hindi Monday, Di ba? Sa kalendaryo po natin, sa ano yan? Roman calendar yan eh. Oo. Greek calendar. Ano po? Sunday ang una. Tama? Ang Monday, ito yung unang araw ng trabaho. Right? Pero ang unang araw ng isang linggo is Sunday. At nung unang araw daw ng linggong iyon, which is Sunday, nagtungo itong mga kababaihan, expecting that Jesus Christ was still dead. Bakit? Kasi alam nila, yung kanilang inaasahan po ay base sa kanilang na-witness o naranasan. Ano yung naranasan nila? Balik tayo, nung Friday, bago nung linggo, 2 days ago, na-witness po nila kung ano ang ginawa sa ating Panginoong Jesus. Ano ba ginawa kay Jesus? Alam naman po natin, si Jesus po, nung dinakip, siya po ay pinarusahan. Tama? At hindi lamang po siya pinarusahan, talagang pinalakad siya, pasan-pasan ang krus, hanggang doon sa Kalbaryo, at doon siya pinako. Amen. At lahat po ng pangyayaring iyon ay nakita ng mga kababaihan na ito. They witnessed that on a Friday. Sabi natin Friday. Okay? Tingnan po natin sa ating text. Balik tayo sa Lucas 23:49. Sabi po rito, at ang lahat ng mga kakilala niya, sino yon? Lahat na kakilala ni Jesus, at ang mga babaeng sa kanya'y sumunod, buhat sa Galilea. Ayan, nabanggit na naman po yung mga babaeng ito. Mamaya, makikilala natin kung sino itong mga kababaihan na ito. Ano po nangyari? Sila ay nakatayo sa malayo at nakita ang mga bagay na ito. Itong Luke chapter 23 was on a Friday. Sabihin natin, Biyernes. Yung tinatawag na Biyernes Santo, kung saan pinarusahan, pinako ang ating Panginoong Jesus at namatay. At ito po ay kitang-kita ng kanilang mga mata. Amen. Okay. So, andun sila nung Friday. At nung pa pong nangyari, syempre, magtatakip silim na. Pero bago magtakip silim, kinakailangang ilibing ang ating Panginoong Jesus. Lundag tayo, Lucas 23:55-56, sabi ganyan, ang mga babae, ito na naman po, okay, na sumama sa kanya mula sa Galilea, ay sumunod. Kanino sumunod? Kung babasahin po natin mga unang talata, nung namatay na ang ating Panginoong Jesus, lumindol, at nung siya po ay talagang tatagpasin para ibaba ang kanyang katawan, nakiusap si Jose, pangalan ay Joseph. Siya po ay miyembro ng council doon po ng mga Pariseo, pero hindi po siya pumayag na ipako ang ating Panginoong Jesus. Tumutol po siya. Okay?
Yan po ang kwento nito. Kaya ang ginawa po niya ay hiningi niya yung katawan ng ating Panginoong Hesus kay Pilato para ilibing. Ang naglibing po ay si Joseph. Basahin niyo po yan. At habang daladala ni Joseph ang katawan ng ating Panginoong Hesus at siya ay ililibing, sumunod ang mga kababaihan. Na-witness nila ang pagpapahirap, pagpaparusa, pagpako at pagkamatay ni Jesus. At nung siya ay binaba, na-witness nila at nung siya po ay ililibing, sumunod sila. Sabi rito, sila ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sabihin natin, bangkay. Namatay ang ating Panginoon. Amen. Kailan? On a Friday. Maliwanag? Verse 56. Nung nakita nila kung saan nilibing si Jesus, of course, tinandaan nila. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ngayon, ano itong hinanda nilang pabango at panghaplos? Ito po yung spices at fragrant oil. Kasi kailangan pong imbalsamuhan ang katawan ni Kristo. Ito po ginagamit nila. Hello. At ina-anoint. Sa panahon natin, ano ang ginagamit? Pang-preserve. Formalin, di ba? Sa kanila po ito. So, naghanda itong mga kababaihan na ito at nagpahinga sila kasi Sabbath day na eh. Ang mga Hudyo, ang Sabbath day po nila, pag sabing Sabbath day, ito yung araw ng kanilang pagpapahinga. Hindi po sila lalabas, hindi sila magtatrabaho. Okay po? At nagsisimula po yan ng Biyernes ng Takip Silim hanggang Sabado ng Takip Silim din. Kaya simula Takip Silim ng Biyernes hanggang Sabado ng Takip Silim, andun lang sila sa bahay, wala silang ginagawa. Nagpapahinga po sila. Ayon po sa kautusan ng ating Panginoon. Okay? So yun. Biyernes, nakita nila namatay si Jesus. Sabado, nagpahinga sila. Alam nila nakalibing ang ating Panginoong Hesus. Amen. At dumating po ang Linggo. At sila po ay nagtungo na doon sa libingan, dala-dala yung kanilang hinanda na mga pabango. Iimbalsamuhan na nila sana ang ating Panginoon. Pero pagdating nila, meron po silang hindi inaasahan. Amen. The thing that they expected did not happen on that Sunday. Ano po nangyari? Una, they were expecting that Jesus was still dead. Ayan yung mga kababaihan naghahanda ng mga pabango, no? Anyway, pagdating po nila, the women saw the empty tomb. Nakita po nila yung libingan ni Jesus, walang laman. Sino po rito nakapunta ng sementeryo? Taas ang kamay. Oh, lagi. Kami ni Toto, madalas. Nagbabike dyan sa Manila Memorial. Anyway, meron na po ba kayo nakita na nicho na walang tabing? Sino nakakita? Okay. Nung maliliit pa po kami, no? Hindi pa po ako Kristiyano noon. Tuwing November 1, dinadala kami nila mama doon sa libingan ng mga lolo namin. Anong lolo namin? At habang naglalakad kami sa loob ng sementeryo, minsan may nakikita akong nicho. Okay? Nicho na walang tabing. Ano mararamdaman mo kung meron kang nakitang nicho na walang tabing? Parang, naku, ano ba yan? Ano isipin mo? Bakit kaya ito walang tabing? Nabuhay ba yung nakalibing doon? Di ba? Para gano'n isipin mo. Pero wala namang patay na pwedeng mabuhay eh. No? Kasi hindi pa dumarating si Lord. Okay? Baka isipin mo, baka ang nakalibing dyan mayaman. No?
Tapos dinakaw yung gintong pustiso. O yung gintong pasta o gintong ipin nung nakalibing dyan. Di ba may mga ganong kwento? O di kaya, baka naman iniwan pa rin yung singsing na mamahalin at nalaman nung salarin na may dinibing doon na mayaman na may singsing na mamahalin, kaya kanyang tinanggal ang takip at pinagnakawan yung patay. Di ba may mga ganyan nangyayari? Pero, sinubukan niyo ba sumilip sa loob? Ako ayoko eh. Pag sinilip mo, baka bigla, hello. Tatakbo ka na lang eh, di ba? Nakakatakot po tingnan ang isang libingan na walang na bukas. Tama po? Kaya, ano kaya naramdaman nito kababaihan na to nung nakita nila yung libingan ng ating Panginoon na walang laman? Tingnan po natin ha. Sabi sa Lucas 24:2-3, at nakita nilang naigulong na ang bato. Yung tabing, yung takip, naigulong na mula sa libingan. Sinong gumawa niyan? Di ba? At nag-research po ako kung gaano kalaki o kabigat itong tabing na ito. Alam niyo ba? Malaki daw po ito at gawa ito sa